hinahandang i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pag-aalis ng system law sa electricity bills na pinababayaran sa mga consumer na nabanggit niya sa kanyang State of the Nation address. Samantala kasabay ng pagdaraos ng ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, ay pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa bansa. May report si Kenneth Pasyente. Nakaumang na ang pag-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang batas na magsususpinde sa system loss o yung binabayaran ng mga consumer sa nawawalang kuryente. Kasabay na rin yan ang panukalang batas na magpapalawak ng income tax exemption. Inihain ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang pag-aalis ng system loss, habang sina House Majority Leader Sandro Marcos at Speaker Bojo D. ang nagtulak ng panukalang batas na layong tanggalin ang taunang income tax o buwis sa mga manggagawang kumikita ng 350,000 pesos pababa. Kabilang ang mga ito sa mga hiningi ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA noong Lunes. Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Sa pagpapasinaya ng Energy Museum sa bansa kasabay ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, muling binigyang diin ng Presidente ang kanyang panawagan na alisin na ang paniningil ng system loss sa mga consumer. During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control. Sa ngayon, sinimulan na ng Energy Department ang pakikipag-usap sa mga stakeholder ukol dito at pinag-aaralang mabuti kung paano ipatutupad para magkaroon ng nasa 5 hanggang 15% bawas sa bawat electricity bill. As much as I would like to say na kaagad-agad to, it takes time lang to study it para rin kasi hindi lang kasi DOE, actually DOE hindi nagdidikta ng presyo. We have to talk to NEA in which it has around 150 cooperatives, and then we have to talk to also to NGCP and all our generation companies na marami yan. So it will be a multi-party direction, no? Kaya it just give us time. Paglilinaw ng palasyo, hindi naman ito pagpapasa ng pasanin sa mga distribution utility. Pero kailangan na mas maging agresibo ang mga ito para tugunan ang mga nagiging dahilan ng system loss. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na meron silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Sinabi ng Pangulo na malaki ang naging pag-unlad ng power sector sa nakalipas na 25 taon dahil sa EPIRA. Higit doble na ang generation capacity ng bansa. Lumakas ang partisipasyon ng pribadong sektor at lumawak ang paggamit ng renewable energy na umaabot na anya sa 25% ng kabuuang supply ng kuryente. Pero aminado ang Pangulo na hamon pa rin ang mataas na presyo ng kuryente. At the same time, we recognize that the electricity sector reform is an ongoing process. Significant gains have certainly been made. Critical challenges remain, such as high electricity rates, amongst others. And that is why we are working closely with our private partners and the government to advance the proposed amendments to EPIRA, particularly to support the ERC. Muli namang hinimok ng Presidente ang publiko na makiisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan para sa matalinong paggamit ng enerhiya. Pinasinayaan din niya ang kauna-unahang Interactive Energy Museum sa Pilipinas na magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga Pilipino kung paano nabubuo, naihahatid at nagagamit ang kuryente. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.